Ka-express, may dahilan kung bakit interesante ang Atlanta. Nakaset na si Onyeka Okongwu bilang starting center, habang ibinalik ng Hawks si Jock Landale sa isang one-year deal bilang pangunahing backup. May rookie center din silang si Henry Visar, pati veteran si Tony Bradley. Ibig sabihin, hindi bakante ang center position. Sa katunayan, iniulat na may 16 standard contract players ang Atlanta at kailangan pa nilang magbawas bago ang opening night. Pero may maliit na opening sa developmental depth. Ayon sa rotation analysis, malaking tanong ang lalim ng Hawks kapag may injury kay Landale, habang si Visar ay posibleng maglaan muna ng development time sa G-League. Dagdag pa rito, ang 6'11" forward na si Mohamed Goye ay naoperahan sa fractured left foot at i-reassess pa matapos ang 3 hanggang 4 na buwan. Dito pumapasok ang theoretical fit ni Kai, 7'3" size, rebounding, interior finishing, passing upside, and professional experience. Pero ang Exhibit 10 ay hindi libreng ticket sa NBA. Training camp audition lamang ito at sa kasalukuyang crowded roster ng Atlanta, kailangan patunayan ni Kai na mas kapakipakinabang siya kaysa sa mga big men na may kontrata na. May pag-asa ba? Posible bang bilang long shot opportunity? Confirm na ba? Hindi pa. At yan ang dapat nating bantayan. Express may mga bagong NBA team na naman na pwedeng pag-aralan bilang posibleng landing spot ni Kai Sotto, ang Atlanta Hawks. Pero bago tayo magpakadala sa excitement, malinaw muna. Wala pang opisyal na balita, invitation, workout, or Exhibit 10 offer mula sa Hawks para kay Sotto hanggang August 2, 2026. Ang usapan natin ngayon ay roster analysis, hindi confirmed signing. Unahin natin ang totoong sitwasyon ng Atlanta Hawks. Sa official NBA roster, ang kanilang frontcourt ay pinangungunahan ni Onyeka Okongwu, isang 6'10" center forward na inaasahang starter. Nariyan din si Jock Landale, 6'11" and 255 pounds, na ibinalik ng Atlanta sa one-year deal. Sa projected rotation, si Landale ang malinaw na backup center at itinuturing na bahagi ng regular nightly rotation. Sa likod nila ay ang 7-foot rookie na si Henry Visar, Tony Bradley, at mga mahahabang forwards gaya ni na Asanewal, Mohamed Goye, and Zube Ejiofor. Kaya hindi accurate na sabihin desperadong walang center ang Hawks. Ang mas tamang description, may established top 2 sila sa Okongwu and Landale, pero may uncertainty sa third center and emergency depth level. Mismo sa isang post-summer league rotation projection, sinabi na kailangang manatiling healthy si Landale dahil questionable ang depth sa likod niya. Si Visar ay may potential, pero posible rin gugulin niya ang malaking bahagi ng season sa College Park Skyhawks para sa development. Mas naging relevant ang usapan dahil sa injury ni Mohamed Goye. Ayon sa NBA report, nabali ang kaliwang paa ng 6'11" forward sa workout noong July 8. Sumailalim siya sa surgery at i-reassess sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Posibleng tamaan nito ang training camp, preseason at maging ang simula ng regular season. Hindi man pure center si Goye, nababawasan ang versatile size and frontcourt insurance ng Atlanta. Ngayon, anong pwedeng dalhin ni Kai? Una, elite physical size. Sa 7'3", makakapagbigay siya ng ibang dimension bilang rim target, rebounder, screen setter, and interior deterrent. Ikalawa, hindi na siya raw prospect na walang professional experience. Sa kanyang 2025-26 international season, nakalista siyang may humigit kumulang na 13.5 points, 9.6 rebounds, 3 assists, and 1 block per game sa Koshigaya. Hindi automatic na maisasalin ang production ito sa NBA, pero pinapakita nitong kaya niyang magkaroon ng role sa structured professional offense. Ikatlo, may passing feel si Kai na maaaring maging interesting sa motion-heavy concepts ni Coach Quinn Snyder. Hindi niya kailangang maging post-up star. Ang mas realistic na audition package ay simple. Set hard screens, roll with timing, finish above smaller defenders, protect the defensive glass, communicate in pick-and-roll coverage, at huwag maging liability kapag hinihila palabas ng paint. Pero narito ang malaking problema. Crowded ang roster. Iniulat noong July 19 na may 16 players ang Hawks at kailangan nilang bumaba sa 15 bago magsimula ang season. Ibig sabihin, hindi lang center ang kalaban ni Kai. Kalaban niya rin ang roster mathematics, guaranteed money, draft investment, and organizational familiarity ng mga kasalukuyang Hawks players. Kung magbibigay ang Atlanta ng Exhibit 10, mas malamang na tunay na target ay makita si Kai
sa training camp at posibleng ilagay sa College Park Skyhawks. Hindi agad gawing backup ni Okongwu. Ang Exhibit 10 ay 1-year non-guaranteed arrangement na maaaring maging daan sa camp competition, two-way conversion, or G-League bonus kapag na-waive at sumunod ang players sa affiliate route. Sa makatuwid, may basketball logic ang pagtingin kay Kai bilang developmental insurance, pero wala pa ring ebidensya na siya mismo ang pinupuntirya ng Hawks. Ngayon, pag-usapan natin ang posibilidad mula sa panig ni Kai. Ang pinakabagong credible report tungkol sa kanyang NBA path ay hindi Hawks invitation, kundi ang planong subukan ang US NCAA path. Noong July 17, niulat ng Spin.ph na kailangan niya ng professional participation and amateurism reinstatement waiver dahil matagal na siyang naglaro bilang professional. Kapag naprobahan, maaari siya makapaglaro sa isang college program. Kapag hindi, mananatiling bukas ang professional option. Mahalaga ito dahil maaaring magbanggaan ang dalawang direction. Ang isang Exhibit 10 offer ay nangangailangan ng full commitment sa NBA training camp at posibleng G-League pathway. Ang NCAA path naman ay nakadepende sa eligibility clearance at pagpili ng programang magbibigay sa kanya ng malaking role, development resources, and exposure. Hindi pwedeng basta sabihin na hahabulin niya ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan pumili ang kanyang camp ng rutang pinakamaganda para sa long-term NBA goal. Sa social media, may excitement tuwing may workout, local practice, or NBA team fit discussion si Kai. Ngunit hanggang sa kasalukuyang search, wala pang official post mula sa Atlanta Hawks, NBA transaction tracker, or credible beat report na nagsasabing inimbitahan siya ng Hawks. Ang official off-season tracker ay naglista ng Atlanta moves gaya ng pagbalik ni Landale at pagkuha kina Devin Carter, Gwen Start, Ryan Nebhart, and Aaron Wiggins. Walang kay Soto transaction. Kaya ang tamang hatol, may pag-asa pa ang Exhibit 10 route sa pangkalahatan dahil pwedeng magdagdag ang NBA teams ng training camp players bago ang preseason. At historically, ginagamit din ng Hawks ang Exhibit 10 para mag-evaluate ng players at mag-stock ng talent para sa College Park affiliate. Ngunit ang Atlanta mismo ay mahirap na target dahil overloaded na ang standard roster at may existing investment sa Visar, Okongwu, Landale at iba pang front-court prospects. Ano ang kailangan mangyari para maging realistic ito? Una, dapat magkaroon ng roster movement, trade or waiver na magbukas ng camp flexibility. Ikalawa, kailangan makita ng Hawks na may specific skills si Kai na kulang sa kanilang depth, gaya ng extraordinary size, rebounding reach, rim finishing, or interior defense. Ikatlo, dapat tanggapin ng kampo ni Kai na ang Exhibit 10 ay audition, hindi garantiya. Posibleng mauwi ito sa G-League at maaaring wala siyang NBA minutes kahit maganda ang camp. Sa basketball fit, may argumento. Kapag na-injure si Landale o kailangan ng mas malaking katawan laban sa traditional centers, pwede maging useful ang profile ni Kai. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.